Walang iba
Okay, magandang umaga po sa ating lahat. Yan, kamusta po tayo? Isang linggo na naman po nakalipas at tunay nga na ang Panginoon ay napakabuti. And alam po natin na itong 2 linggo na ito na darating po ay nasa GCQ na po tayo at hindi po natin alam kung kailan nga po talaga mawawala o mag-normalize yung buhay po natin. And tanggapin natin yung katotohanan na tayo po ngayon ay nasa tinatawag po nating new normal. Na marami po sa atin, nalulungkot sila, nakaranas ng kalungkutan. Dahil maaari nga sa biglang pagbabago ng panahon. Pero alam niyo po ba na ang kalungkutan na isang bagay na karaniwan o karaniwang nararanasan ng mga tao? Para sa ilan, ito ay karaniwang nararamdaman ng mga tao na nakadepende sa kung anong karanasan meron siya o ano yung pinagdaraanan niya ngayon. O kaya ano yung nangyayari sa kanya ngayon. At sinasabi nga natin na ito ay isang emosyon na normal na lamang na nararanasan ng bawat isa. Subalit, ang ilan naman ay nagtatanong kung bakit bigla-bigla siya ay nakaramdam ng kalungkutan. At ito ang nagiging dahilan upang magkaroon siya ng katanungan sa kanyang sarili. Bakit ko nararanasan ang bagay na ito? No, mga ganitong katanungan ang sasagutan natin ngayon o sasagutin natin ngayon. Okay? So sabi nga po natin, try po natin pag-usapan itong bagay po na to. Alam niyo po yung kalungkutan. May dalawang bagay po. Bakit tayo nalulungkot? No? May mga bagay o may mga pangyayari po sa buhay natin na nagdudulot sa atin ng kalungkutan. At ang kalungkutan po, may tinatawag po tayong godly sorrow. No? Or nitatawag po nating worldly sorrow. Ibig sabihin, mayroong kalungkutan na kung saan may dulot na pagbabago sa atin o may tinatawag ng pong kalungkutan na kung saan ito ay nakasentro lamang sa ating sarili. Kaya ito may pag-uusapan natin ngayon. Patungkol po sa kalungkutan na pinagdaraanan o nararanasan po ng bawat isa sa atin. Okay? Sabi nga po, sa aklat po ng 2 Corinto, chapter 7, verse 8, napakabuti po ni Pablo. Alam niyo po, nung sinulat niya po ito, at nung nabasa ko po ito, talaga naman po ako'y nagulat din. At even ako po ay talagang na-focus dito sa talata na ito. Sabi po ni Pablo sa 2 Corinto, chapter 7, verse 8 to 11 po, pag-usapan po natin. Sabi po niya sa verse 8, hindi ko pinagsisisihan ang pagkasulat ko sa inyo kahit nalungkot kayo dahil dito. Nalungkot nga ako nang malaman ko na saktan kayo ng kaunti dahil sa aking sulat. Verse 9, ngayon ay nagagalak na ako sapagkat ang kalungkutang iyon ang ginamit ng Diyos para akayin kayo na pagsisihan at talikuran ng inyong pagkakasala. Kaya hindi kayo napasama dahil sa amin. Napaganda po yan. Verse 10, sabi po dito, no, sapagkat ang kalungkutang buhat sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi at pagbabago tungo sa kaligtasan. Ngunit, ang kalungkutang dulot ng mundo ay humahantong sa kamatayan. And kung titignan po natin sa verse 11, tingnan ninyo ang ibinunga ng kalungkutang buhat sa Diyos. Naging masikap kayo at masigasig na ipakilalang kayo'y walang kasalanan tungkol sa mga bagay na iyon. Namuhi kayo sa inyong sarili. Nagkaroon kayo ng banal na pagkatakot. Nananabik kayo sa aking pagdating. Nagkaroon ng malasakit at hangaring maparusahan ang nagkasala. Ipinakita ninyo sa lahat ng paraan na kayo walang kinalaman sa mga bagay na iyon. Ito po yung pag-uusapan po natin. Ano nga po ba yung maidudulot ng kalungkutan na nararanasan po natin? Bakit nga po ba tayo ngayon ay dumaranas sa kalungkutan? Ano yung dahilan? At kung may dahilan nga yung kalungkutan na pinagdaraanan mo ay nararamdaman mo, ano naman kaya ang magiging epekto nito? Ano ang magiging outcome o resulta ng kalungkutan na iyong nararanasan? At yan po yung pag-usapan natin ngayong umaga na to.
patungkol po sa tinatawag nating kalungkutan o yung dalawang uri ng kalungkutan, yung tinatawag po nating godly sorrow at yung isa ay yung worldly sorrow. Na ayon po kay Pablo, binanggit po niya ito ng malinaw. Kaya ito pinitingnan natin at pag-aaralan po natin. Okay? Sabi po nito, no? Pag-usapan po natin, alam niyo po, sabi po ni Pablo sa verse 10, kung titignan po natin, babalikan po natin. Sabi po niya, no? Okay? Sapagkat ang kalungkutang buhat sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi at pagbabago tungo sa kaligtasan. Ngunit ang kalungkutang dulot ng mundo ay humahantong sa kamatayan. Pag-usapan po natin yung salitang pagsisisi o yung tinatawag po nating repentance. Ano nga po ba ang ibig sabihin ng salitang repentance? Ito po yung basic meaning of repentance. Alam niyo po, pag ang tao ay nagsisi, no, dalawang bagay po lagi involved sa pagsisisi. Change of mind, number one, isasabi po natin intellectual alteration o yung intellectual aspect po ng pagsisisi. Yung tinatawag po natin pagbabago ng isipan. Or change of mind. Ano yung sabihin nito? Admission or acknowledgement that you have sinned. Nagsisimula po ito sa ating kaisipan o sa ating isipan. Nakikita natin na tayo nagkamali o tayo nagkasala. And kailangan po natin tanggapin ito. No? Ang pinag-usapan po natin, ito po yung pinaka-meaning o basic meaning of repentance. And of course, hindi lang yan dahil ang Bible po, hindi po nawawala yung issue ng puso rito. Sabi po natin, no, change of mind, an admission, acknowledgement that you have sinned, tinanggap mo o kinikilala mo na ikaw ay nagkasala. Then number two, isasabi po natin, change of heart. Ito po yung emotional component in which the genuine believer mourns over having sinned against the God whom he loves. So yung pong emotional component, hindi po nawawala po rito yung heart natin. Kaya nga po, totoo lang po, kung maaalala po natin si Haring David, nung siya po ay bumagsak at siya po ay nagkasala. Ano po sabi niya sa aklat po ng isa ng awit 51 verse o Psalms 51 verse 17. Di ba sabi niya ganoon? Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat ay ang pakumbabat pusong mapagtapat. My sacrifice, O God, is a broken spirit, a broken and a contrite heart, O God, you will not despise. Ito yung naging tugon niya. Bakit? Kasi alam niya na siya ay bumagsak, siya ay nagkasala. Kaya pagsisisi na mayroon siya, nagdulot ito ng maganda. At alam niyo po ba, bago po nangyari yan, siya po ay nakaranas ng lungkot. Nakaramdam po siya ng kalungkutan. Alam niyo, nung Monday po, suddenly, nung Monday lang po, pag uwi ko po, galing po ako sa kasama kay anak ko, no, sa misis ko. So, may pag-uusap kami, nag-usap-usap kami. Then, pagka uwi ko po kasi may pangyayari po doon, no? Suddenly po ako ay nakaramdam ng kalungkutan. Nakaranas po ng kalungkutan. And of course, hindi ko sasabihin kung bakit ako nakaranas ng kalungkutan pagka uwi ko. Then, ang ginawa ko, Lord, sabi ko, Panginoon, bakit ako nakaramdam ng ganitong kalungkutan? Alam niyo, doon po pumasok yung idea kung bakit ito pag-uusapan po natin ngayon. Bakit po natin pag-uusapan yung patungkol po sa kalungkutan? Kasi personally, naranasan ko po itong bigla. Suddenly, bigla na lamang akong nalungkot, bigla na lamang ako nakaramdam ng kalungkutan. Then, nag-search po ako, no, binasa ko yung nga po, itong dinala ko ng Panginoon sa pinaka-main verse po natin, itong ikalawang Korinto. Then, nung binasa ko po siya, tinry ko po na i-search yung sarili ko. Yun po bang kalungkutan na naramdaman ko nung gabi na yun, magbubunga ng buhay o kalungkutan
dahil may isang bagay akong ginawa na hindi maganda. So, ganun po yun. So, basically, yun po yung naging dahilan kung bakit po natin pinag-uusapan ang bagay po na ito. Kaya nga po ngayon, gusto ko lang po kayong dalhin dito at gusto pong pag-usapan natin to. And I do believe po na the moment po na napag-usapan natin to and the moment po na na-realize po natin yung patungkol po sa bagay ng kalungkutan na ito, then makikita po natin, I'm assure you po na pag kayo pinaging seryoso sa pakikinig po ng mensahe ito, it will lead you to something. Maaaring yung bagay na nararanasan mo ngayon, bakit ka umiiyak, bakit ka nakaramdam ng kalungkutan, o kaya bakit ka na biglang magulgol, then maybe it will help you. It will enlighten your mind sa bagay na ito. And hayaan niyo po, natulungan ko po kayo na sa pamamagitan ng mensahe ito, ma-realize po natin ano nga po ba yung dulot o ano nga po ba yung bunga ng kalungkutan na nararanasan po natin. Nakakalungkot po namin bakit? Kung minsan, siyempre, sa current situation po natin, alam po natin na hindi na po ganun kadali. Hindi po ganun kadali lumabas. No, lagi ka may takot, lagi ka nag-aalala, baka mahawa ka o magkaroon ka ng virus. And itong bagay po na to, pwede po mag-lead to ng isang isang damdamin po na kung saan pwede ka malungkot. Pero tingnan po natin ngayon, pag-usapan po natin to. Okay? So sabi po natin, sorrow can be beneficial. But sorrow is not always beneficial. Pwede maging pakinabang sa atin yung kalungkutan na ito. Subalit ang kalungkutan ay hindi naman laging pakinabang. Bakit? Kasi yun po yung pag-uusapan natin ngayon. May mga kalungkutan po na pwede nating maranasan ngayon na beneficial po sa atin. Ibig sabihin, magiging pakinabang sa atin. At may kalungkutan naman po na hindi siya magiging pakinabang po sa atin. Okay? So, tingnan po natin ito. Number 1, sabi nga po natin, worldly sorrow. No? O yung makamundong kalungkutan o yung kalungkutan na dulot ng mundong ito. Pag sinabi pong kalungkutan na dulot ng mundong ito, ito po yun. Okay? Sabi nga po ni Pablo sa 2 Corinto chapter 7, verse 10b, ngunit ang kalungkutang dulot ng mundo ay humahantong sa kamatayan. Ano ibig sabihin nun? Ano ang ibig sabihin ng kalungkutan na dulot ng mundo na ito ay humahantong sa kamatayan? It ends with death. Okay? So, tingnan po natin to. Sabi po nito, self-centered. Pag sinabi pong kalungkutan na dulot ng mundo, ang nakasentro dito, ang focus dito ay ang sarili mo. Di ba? Kaya ka po nalulungkot minsan dahil nagse-self-pity ka. This is the sorrow of self-pity. Ano ibig sabihin nun? Di ba para bang feeling mo, ang hina-hina mo, nalulungkot ka, parang wala kang magawa. Feeling mo, wala kang kwenta. Feeling mo, alam mo yun, it's all about yourself. Kaya ka self-centered eh. Kaya ka nalulungkot, kaya ka nakaramdam ng kalungkutan dahil ito patungkol sa sarili mo. Okay? Then meron po tinatawag ng the sorrow of getting caught. Maaaring ikaw ay nalulungkot kasi nahuli ka. At dahil nahuli ka, nahihiya ka ngayon sa ginawa mong kasalanan. Di ba, halimbawa, nagnakaw ka. Nahuli ka ngayon. Nalulungkot ka, nakaramdam ka ng kalungkutan. Ganun po yun. O kaya, nagsinungaling ka, no? Alam mo naman na mali na yun, patuloy ka pa rin nagsisinungaling. At nung ikaw ay nahuli na nagsisinungaling, hiyang-hiya ka ngayon. Yun po yun eh. Alam niyo bakit ka po nalulungkot? Kasi nahihiya ka. No? Hindi ka nahihiya dahil sa ginawa mo, kundi nahihiya ka dahil nahuli ka. Then the sorrow over the consequences sin brings. Ibig sabihin, no, yun pong kinahinatnan nung kasalanan na ginawa mo.
o yung kinalabasan. Pag sinabing consequences, kabayaran. Di ba? Pagka ikaw ay nagkamali at ikaw ay pinarusahan, nahihiya ka ngayon na malaman ng mga tao. Kaya mo ginagawa itong bagay na to, kaya ka nagbabayad ngayon kasi nahuli ka alam nila na ikaw ay nagkasala. It's all about kaya nga self-centered Meaning to say, kaya ka lang naman nalulungkot kasi totoo lang, ang katotohanan dito, nahihiya kang harapin yung mga tao. Hindi nila kalain na magagawa mo yun. Tingnan natin si Judas. Okay? Ano nangyari kay Judas? Sa Mateo chapter 27 verse 3, nang makita ni Judas na si Jesus ay nahatulang mamatay, nagsisi siya at isinauli sa mga punong pari at mga pinuno ng bayan ang 30 pirasong pila. So, okay? Now, nang makita ni Judas na si Jesus ay nahatulang mamatay, nagsisi siya at isinauli sa mga punong pari at mga pinuno ng bayan at ang 30 pirasong pila. Then, ano nangyari? Verse 4, sinabi niya, nagkasala ako. Okay, inamin naman niya, nagkasala siya. Ipinagkanulo ko ang dugo ng tao, wala ni anumang bahid ng kasalanan. No? Kaya sabi niya nun, ano ang pakialam namin sa iyo? Bahala ka sa buhay mo, sagot nila. Verse 5, ano ginawa ni Judas? Inihagis ni Judas sa loob ng templo ang 30 pirasong pilak. At pagkaalis doon, siya'y nagbigti. Nakita ninyo? Nagdulot ba ng buhay ito? Hindi. No? Kaya lang naman nagsisi si Judas doon. Actually, hindi totoo yung pagsisisi na ginawa niya. Imagine, di ba? Nakita naman niya yung ginawa niya Nakita niya yung pagkamali niya. Pero totoo lang po, umalis siya sa lugar na yon at ang ginawa niya, siya ay nagbigti. Kung si Judas ay nalungkot dahil sa ginawa niya sa ating Panginoong Hesus, at kung ang pagkalungkot niya ay tinatawag natin God-centered at hindi self-centered, ang kanyang magiging tugon ay iba sa naging tugon niya. Sa ilang taon na nakasama niya ang Panginoong Hesus, alam niyang siya ay dapat na mapapatawad ng Diyos at mapapanumbalik siya sa Diyos. Alam ni Judas na parito ang Panginoong Hesus para mamatay sa mga makasalanang tao katulad niya. At ang kapatawaran na iyon ay nararapat sa katulad niya na handang talikuran ang kasalanan para sa katwiran ng Diyos. Pero hindi yun ang naging concern ni Judas. Ang kanyang pagkalungkot ay nakasentro sa kanyang sarili. Hindi niya kayang dalhin ang kahihiyan at pagmamaliit dahil pinagkanulo niya ang anak ng Diyos. Na dapat ang ginawa niya ay ibinigay niya ang kahihiyan na yun kay Jesus. Na kayang bayaran ito. Pero ang ginawa niya, siya mismo ang pumatay sa kanyang sarili. Siya ay nagbigti. Ito yung kalungkutan na dulot ng mundong ito. Ikaw ay masyadong concerned sa sasabihin ng tao sa iyo. Hiyang-hiya ka dahil malalaman ng tao o nalaman ng tao na ikaw ay nakagkamali. Di ba? Kaya ano ang gagawin mo ngayon? Imbis na ikaw ay lumapit sa Panginoon, imbis na ikaw ay humingi ng tawad, ang gagawin mo ngayon, ikaw ay lalayo. Actually, nangyayari sa mga churches. Pagka yung mga leader, kinausap siya, nagkamali. No, hindi lang leader, mga miyembro sa iglesia, mga Kristiyanong naturingan. Pag may kinausap ka na isang mananampalataya, anuman yung katayuan niya sa iglesia,
Dalawa lang ang pwede niyang gawin. Pwede siyang tanggapin yung pagkakamali niya at mag-repent at magpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. O kaya ano gagawin niya? Magmamalampayan. Iiwan ka niyan, aalis yan. Bakit? Kasi ang focus niya, sarili niya. Tingnan si Judas. Si Judas, di ba? Inihagis yung pera. Okay na sana eh. Kaya lang pagkatalikod niya, pagkaalis niya sa lugar na yon, siya mismo yung kumitil ng kanyang buhay. Pero alam natin, for 3 years, kasama niya ang Panginoong Yesus. Alam niya, di ba, 3 taon na kasama niya ang Panginoong Yesus. Alam niya na ang Panginoong Yesus ay nagpapatawad ng kasalanan. Alam niya na siyang Panginoong Yesus ay nagpapagaling. Kasama niya sa ministeryo. Saksi siya. Eyewitness. Alam niya yung kapangyarihan ng Panginoong Yesus. And yet, mas pinili niya na talikuran ang Panginoong Yesus at siya mismo ang kumitil ng kanyang buhay. Ito yung kalungkutan na dulot ng mundong ito. At ang dulot ng mundong ito ay kamatayan. Ano nawawala sa atin minsan? Our spiritual life. Diba? Nangihina tayo. Bakit? Kasi totoo lang minsan inaamin mo na ikaw ay nagkasala para lang matapos na. Inaamin mo na ikaw ay nagkamali para huwag na pag-usapan, okay na to. Matapos lang ito. Pero ang katotohanan dito, wala talagang totoong pagsisisi. Okay? Kaya sabi natin, worldly sorrow produces death. Ibig sabihin, yung kalungkutan na dulot ng mundong ito ay nagpo-produce ng kamatayan o nagdudulot ng kamatayan ng isang tao. Pwedeng katulad Judas, suicide. Iyang-iya siya. Hindi niya maatim sa sabi ng tao. Kaya nga sa Japan, totoo lang po pag yung mga nasa gobyerno, di ba, pag nakahuli sila na may ginawa silang pagkamali, kung natin ang narako. Actually, hindi na sila maharap sa mga tao. Nagpapakamatay sila. Kasi ganun niya pinapahalagahan ng kanilang sarili. Hindi nila kayang tanggapin kung ano yun pwedeng sabihin ng mga tao sa kanila, sa kanilang mga pagkamali. Kasi ang focus nila, sila ay nakasentro sa kanilang mga sarili. Kaya nga po lang po sa church po, pagka ikaw yung tao o yung leader, napagalitan ka, pinausap ka, dahil totoo naman may pagkamali ka, then mag-focus ka pa ng rebellion. Ano ibig sabihin? Imbis na tanggapin yung pagkamali mo, imbis na mag-sorry ka, anong nangyayari? Iiwan mo yung church o lalayo ka, iiwas ka, bibitawan mo yung ministeryo na nagkatiwala sa iyo, kakausap ka ng mga tao, ano mangyayari? Yung tao na to, di ba may galit din pala, hanggang nagsama-sama na kayo, nag-create na kayo ng division. Ito yung kalungkutan. Nalungkot ka ba? Ito yung kalungkutan. Nadulot ng mundong ito. At ang kalungkutan na dulot ng mundong ito ay nagtatapos saan? Sa kamatayan. It's either spiritual death. Ano yung sabihin nun? Dahil sa paglayo mo, pag alis mo sa church na yun, kala mo magiging okay ka. Pero ang totoo, unti-unti ikaw ay nangihina na. So, worldly sorrow causes you to focus on how terrible of a sinner you are rather than how gracious of a Savior Jesus is. Meaning to say, yung kalungkutan na dulot ng mundong ito, nagiging dahilan at ang nakikita mo lang ay ang sarili mo. Na parang kawawa ka dahil nahuli ka. Subalit hindi mo nakita yung biyaya ng ating Panginoong Yesus doon sa bagay na yun. Kaya ka nalulungkot kasi ang Panginoong Yesus may sinasabi sa iyo.
May gusto sabihin sa iyong Panginoon. May gusto ipagawa sa iyo. O nga, maaaring pinaparimay sa iyo, pinaparealize sa iyo ng Panginoong Hesus kung bakit ka nakaranas ng ganyang kalungkutan. Supposed to be ang makita natin dito, ano yung dahilan ng Panginoong Hesus o ano ang dahilan ng Diyos. Bakit niya pinaparanas sa atin ang kalungkutang ito? Kaysa tingnan natin yung sarili natin. Kaysa makita natin yung sarili natin. Ang dapat na makita natin ay kung ano yung kayang gawin ng Panginoon sa ating mga kasalanan. At yan yung pag-usapan natin, sabi natin sa ikalawa, we call it godly sorrow. O yung kalungkutan na ano, ang Diyos mismo. No? Ang kalungkutang buhat sa Diyos. Kaya nga sa 2 Corinthians, di ba, chapter 7, verse 10 eh. Kanina 10b, ito 10a. Sapagkat ang kalungkutang buhat sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi at pagbabago tungo sa kaligtasan. Di ba? Yun daw yung kalungkutan na dulot na o kalungkutang buhat sa Diyos. Ito ay nagbubunga ng pagsisisi at pagbabago tungo sa kaligtasan. Ano yun? Godly sorrow leads to genuine repentance. No? Yun daw kalungkutan. Okay? Yun daw kalungkutan na buhat sa Diyos ay nagbubunga o nagdadala sa atin sa totoong pagsisisi. Godly sorrow leads to genuine repentance. Ano ang ibig sabihin ng genuine repentance? Okay? Pag-usapan po natin. True repentance does not stop even with godly sorrow, but issues in a changed life. Genuine repentance bears fruit. Ibig sabihin, no, yung totoong repentance sa totoong pagsisisi ay hindi humihinto. Maging sa tinatawag natin godly sorrow. Pero ang pinaka-issue rito ay yung pagbabago ng buhay ng isang tao. Kaya pagka ikaw ay nakaranas ng kalungkutan, ang tanong lagi rito, Panginoon, bakit mo'y pinaparanas sa akin ang kalungkutang ito? Ano yung nais mong gawin ko? Ano yung nais mong pagbulay-bulayan ko? Ano yung pinaparealize ko sa akin? Bakit ako nakaramdam ng ganitong kalungkutan? Then God will bring you into repentance. Dahil may nakita ang Diyos na something sa iyo. Kaya ang ginawa niya, siya ay nagdulot ng isang kalungkutan. Nang sa ganon, ang kalungkutan ito, no, will lead us into genuine repentance. Ito yung nais ng Panginoon. Don't look at yourself. Don't be self-centered. But this time, no, every time makaramdam ka o makaranas ka ng kalungkutan, there is something na sinasabi sa iyo ang Panginoon. Then be a God-centered. Doon sa nararanasan mo na kalungkutan. Okay? So, tingnan po natin sa 2 Corinto chapter 7, verse 11. Sabi po dito, no? Tingnan ninyo ang ibinunga ng kalungkutang buhat sa Diyos. No? Tingnan ninyo ang ibinunga ng kalungkutang buhat sa Diyos. Naging masikap kayo at masigasig na ipakilalang kayo'y walang kasalanan tungkol sa mga bagay na iyon. Namuhi kayo sa inyong sarili, nagkaroon kayo ng banal na pagkatakot. Nanabik kayo sa aking pagdating. Nagkaroon ng malasakit at hangaring maparusahan ang nagkasala. Ipinakita ninyo sa lahat ng paraan na kayo'y walang kinalaman sa mga bagay na iyon. Di ba? Ang ganda. Sabi rito, no, tingnan ninyo ang ibinunga ng kalungkutan buhat sa Diyos. Naging masikap kayo at masigasi. Di ba? Every time po na tayo po ay nagkakaroon ng genuine repentance o yung totoong pagsisisi,
Ano epekto sa atin nito? Diba, ang sa piling? Parang yung kanta ni Sarah, ang gaan sa piling, di ba? Parang ganun. Pagka ikaw ay nagsisi at totoo ay naging pagsisisi mo. Sabi ni Pablo, naging masikap kayo at masigasig. Bakit? Kasi magiging proud kayo sa sarili ninyo na kayo ay napatawad na ng Panginoon. At dahil alam mo na ikaw ay napatawad na ng Panginoon, para ka nagsisimula muli. Para mo sa ministeryo, para bang angga-anggaan na ng pakiramdam mo, nagampanan yung mga task na pinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Na para bang pagka umawak ka ng instrumento, ang sarap-sarap sa pakiramdam. Na kapag tumayo ka, nagturo ka, nag-preach ka, ang ganda-ganda. Bakit? Kasi naranasan natin yung totoong pagsisisi. At dahil ito yung bunga ng kalungkutang buhat sa Diyos, tayo ngayon ay naging masikap at naging masigasig muli. Kaya nga energetic ka palagi. Di ba? Every time na gagawin mo yung task o yung duty o yung pinagkatiwala ng ministeryo sa iyo ng Panginoon, nagiging maayos muli. Diba? Kahit na ano pang pagod ng physical mo, parang sa'yo wala lang, okay lang. Kahit maghapon ka muli na gumagawa ng ministeryo o ginagampanan mo yung ministeryo mo, parang wala lang. Bakit? Kasi nakaranas ka ang tinatawag nating bunga ng kalungkutang buhat sa Diyos. Kanina si Judas pinag-usapan natin. Tingnan po natin. During that time, during this ay setting po ay parehas na naman po. Ito po yung mamatay ng ating Panginoong Jesus. Anong ginawa ni Pedro? Okay? Kung babasahin po natin sa aklat po ng Lucas, chapter 22, verses 54 to 62. Pero ang kinoquote ko rin po dito, kung paano i-deny ni Pedro ang ating Panginoong Jesus. Unang tanong sa kanya, kasama rin ni Jesus ang taong ito. Ano sagot ni Pedro? Aba, hindi! Hindi ko nga yan kilala eh. Imagine, di ba? Ikaw kaya, yung makaranas o makarinig ng ganyan salita, for 3 years kasama mo ang Panginoong Jesus, then nung time na kailangan ka ng Panginoong Jesus, suddenly sasabihin mo sa Kanya, no? Maririnig niya sa iyo, hindi ko nga yan kilala eh. Masakit yun. Di ba? Ano pang ginawa ni Pedro? Hindi ba't kasamahan ka rin nila? Ano sagot niya? Nagkakamali kayo, Ginoo. Oh. Itin na yan, kalang best na. Ano pangatlo? Kasama nga ni Jesus ang taong ito, sapagkat isa rin siyang taga-Galilea. Ano sagot niya? Ginoo, hindi ko nalalaman ang sinasabi ninyo. Kaya nga sa verse 62, sabi dito, no? Lumabas si Pedro at umiyak ng buong pait. Nakaramdam siya ng kalungkutan. At alam mo yung kalungkutan na yun, sobrang lalim na lungkot. Yung bang parang hindi mo na alam kung anong gagawin mo. Ano ba yung gagawin ko? At yun din naranasan ni Judas. Kaya lang magkaiba sila. Nang naging tugon ni Judas, iba'y naging tugon ni Pedro, iba'y naging tugon ni Judas. Ang tugon ni Judas, siya mismo ang pumatay sa kanyang sarili. Dahil hiyang-hiya siya sa ginawa niya. Nakapokus pa rin siya sa kanyang sarili. Pero si Pedro iba. Kaya nga in-affirm, di ba, ni Pedro ang kanyang pagmamahal sa ating Panginoong Jesus. Sa aklat po ng John. Tingnan po natin, no? John 21, chapter 21, verse 15 to 17. Ang sabi nito ng Panginoong Jesus kay Pedro, pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito? Opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo, tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayon, pakainin mo ang aking mga tupa.
Muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, Opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo, sabi ni Jesus. Alagaan mo ang aking mga tupa. Then on the third time, okay? Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako? Nalungkot si Pedro, sapagkat 3 beses siyang tinanong ng mahal mo ba ako? Ano ito niya? Diba? At sumagot siya, Panginoon, alam po ninyo ang lahat ng bagay. Alam ninyong mahal ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga tupa. Paano tumalikod si Pedro sa kanyang kasalanan? 180 degrees. Ano ibig sabihin nun? Yung ginawang repentance ni Pedro ay genuine. Hindi lamang nalungkot si Pedro. Siya ay totoong nagsisi. Ang buhay niya ay nabago. Pagkatapos ng mga pangyayaring iyon, walang naitala sa Biblia na muli niyang idininay si Jesus hanggang sa kanyang kamatayan. Peter repented, turned his life around, and never committed that sin again. Ganun po yung nangyari kay Pedro. Totoong siya ay nagsisi at ang buhay niya ay nabago. Alam niyo po yung genuine repentance, it will change our life. Hindi mo kayo sabihin na genuine yung pagsisisi mo kung patuloy at patuloy mong ginagawa yung pagkakamali o yung kasalanan na ginagawa mo. We cannot mock God. Hindi natin pwedeng lokohin ng Diyos. Dahil ang Diyos alam niya kung ano yung nilalaman ng puso mo. Don't allow mere unhappiness over what you have done to rob you of genuine repentance. Huwag natin payagan na yung kalungkutang ito ay nakawin niya yung totoong pagsisisi na mayroon tayo. You can blame yourself and be angry with yourself for the sin you have committed. But that is not repentance. Pwede mong sisihin ang iyong sarili, magalit ka sa iyong sarili dahil sa kasalanan na gawa mo. Pero hindi yan ang tinatawag na pagsisisi. Ang gagawin mo ngayon, allow the Holy Spirit to reveal to you the gravity of your sins. Ibig sabihin, payagan natin o hayaan natin ang banal na Espiritu ay gumalaw sa atin at ipakita niya sa atin yung bigat ng kasalanan na ginawa natin. And ask the Spirit to clearly show you how God views your character. When you see your sin from God's perspective, you will experience godly sorrow. Pag nakita mo yung kasalanan ayon sa kung paano nakikita ng Diyos ang kasalanan na ginawa mo, doon tayo makaranas ng kalungkutan na bunga o ang Diyos ang nagdulot. Let the Holy Spirit reveal the gravity of our sins. Hayaan natin ay banal na Espiritu ang siyang magsabi sa atin kung gaano kabigat yung kasalanan natin. And ask the Spirit to clearly show you or show us how God views our character. Kung paano tinitingnan ng Diyos ang ating pag-uugali. And the moment nakita natin how God's perspective doon sa ating kasalanan, then that's the time that we will experience godly sorrow. Ano gagawin natin? Mananatili ba tayo sa kalungkutan na yan? At patuloy natin i-justify? Remember,
Sabi pa nga ganito, no, yun daw kalungkutan na dulot ng mundong ito. Pinipilit mong i-justify yung pagkakamali na nagawa mo. Huling-huli ka na eh. And yet, pinagtatakpan mo pa rin. Mali na eh. Pinapangatwiranan mo pa rin. Ginadjustify mo pa rin. Why? Kasi you are focused on yourself. Pero pinag-usapan natin dito, yung genuine repentance. Ang nais lang ng Panginoon, the moment na hiniko ka niya, the moment na ikaw ay naging malungkot, then asking, Lord, ba't ako nakaranas ng ganitong kalungkutan? Ano yung nais mo na gawin ko? Bakit mo pinaparanas sa akin ang bagay na ito? And this sorrow will lead you into something, and that something is what we call genuine repentance. And the moment na ikaw ay lumapit sa Diyos nang may totoong pagsisisi, I will tell you, your life will be changed. Mapapago ang buhay mo. Mapapago ang pananaw mo. And remember yung prodigal son, no? Sa Lucas chapter 15, verse 18, 19, 20, 18, ano sabi niya? Nagkasala ako sa aking Diyos at sa aking Ama. Uuwi ako at sasabihin ko sa Kanya, nagkasala ako. Hindi maganda rito. Hindi niya lang basta sinabi. Pag sinabi mo na ikaw ay nagkasala, it follows action. Ang ginawa niya, hindi niya sinabi na ganun. Kundi, siya ay umuwi. At yung pag-uwi niya na yun, kung nag-e-enjoy siya ngayon dito sa mundong na to, kung ito yung mundo, at dyan siya nag-e-enjoy, yung pag-uwi na yun, it means nag-turn. Tumalikod siya doon sa bagay na iniibig niya at umuwi siya sa kanyang Ama. Ito yung nais ng Diyos sa atin. Na yung kalungkutan na dulot ng Diyos, it will lead and help us para tumalikod sa kasalanan na ina-enjoy natin at lumapit sa Kanya at sabihin natin, Panginoon, nagkasala ako sa iyo. Patawarin mo. Tinayos ang Diyos. Lalo kaya nga ng Monday, tuloy ko po, sabi ko, sa atin po talaga nakaranas ako ng gano'n, nakaramdam ako ng kalungkutan. Bigla-bigla. Then, yung gabi na yung pagka-uwi ko, sabi ko, Lord, ba't ko naranasan ko? Then, pinasiyasat ng Panginoon yung puso. Then, I forgot. May anak pala ako. Ano ibig sabihin? Masyado ako nag-i-enjoy sa ministry. Nakalimutan ko na may anak pala ako na dapat ko rin i-enjoy. Ano yung pinag-isa ng Panginoon? Nakalimutan mo na may anak ka. Na yung anak mo na yan, dapat mas may panahon ka. Mas may oras ka sa kanya. Kaya gabi na yun, wala ko niya po. Sabi ko, Lord, patawad. Forgive me dahil hindi ko na ibibigay yung oras sa batang ito na dapat lamang ibigay ng isang ama. Kasi ito yung message. It's my personal experience. And now I'm sharing it to you kasi alam ko marami sa atin nakaranas ng kalungkutan. At maaaring kalungkutan na yan, hindi mo alam kung yan ba ay kalungkutan na dulot ng mundong ito o kalungkutan na ang Diyos ang nagbigay sa atin. O ang kalungkutan ito ay dulot ng ating Diyos. Ano man yung kalungkutan na meron kayo, ano man dinaranas nyo ngayon, kung minsan napapayak ka na lang, then
Don't forget, huwag nating kalimutan, baka mamaya may sinasabi ang Diyos sa atin. Baka mamaya yung kalungkutan na yan ay buhat sa Diyos. At ang nais na sabihin sa atin ng Diyos, anak, why don't you repent? Alam mo yun? Itong linggo na ito, totoo lang po, I felt something different. Marami po sa atin ngayon nakaramdam ng ganito. And nais ko po kayo. And na-desire na itong mensahe ng Panginoon nito ay makatulong sa inyo para ma-realize po ninyo bakit kayo nakaranas ngayon ng ganitong kalungkutan. Baka mamaya kalungkutan na yan ay kalungkutan buhat sa Diyos na ang nais ng Panginoon magsisi ka. Saan? Sa kasalanan. Sa ganon, pagkakaroon ng pagbabago tungo sa kaligtasan. Ayaw ng Diyos mapahamak ka. Mahal na mahal ka ng Diyos. Try to search. Siya sa atin po natin yung ating mga sarili. And remember, kalungkutan minsan hindi ko nakatawa ang isang tao, masaya siya. Sometimes siya ay malungkot, dinadaya niya lamang ang kanyang sarili dahil ayaw niya ipalata. At pagka ganun po yung nangyayari, it means ikaw ay self-centered pa rin. Nakapokus ka pa rin sa iyong sarili. Nasasabi ng Panginoon, anak, pinaparamdam ko na nga sa ito. Dinadaya mo pa ang iyong sarili. Why don't you go there? No, bakit hindi mo subukan maupo sa aking paanan? Kausapin mo ako. Dahil may gusto akong sabihin sa iyo. Why don't you sit at my feet? Kaysa pinipilit mo ipakita sa mga tao na ikaw ay okay, pero ang katotohanan, hindi ka okay. Bakit mo pinipilit na yain ang iyong sarili? Well, in fact, ang katotohanan dito, hindi ka naman talaga okay. All you need is me. Nasasabi ng Panginoon. Diba? All you need is Jesus. Now, it's your choice. Anong gusto mong mangyari? But I will tell you, don't miss this opportunity na pinigising ka ng Panginoon. And He's telling you, anak, ako kailangan. Pinapakanas ko sa iya kasi gusto kong pagbulay-bulayan mo o gusto kong ma-realize mo ano yung mga nangyari ng mga nakarang araw. At ngayon nakaramdam ka ng ganyan. Ito yung nais mo. Mga kapatid, huwag natin pagmatigasin ng ating mga puso. Let God moves sa buhay ko natin. Tayo po lahat ay pumili. No? At minsan pa, kaysa mag-focus tayo sa ating mga sarili, this time, ibigay natin sa Panginoon, Lord, ito yung kalungkutan na aking naranasan ngayon. Tulungan mo ko. Ano man yung mga bagay na nais mo, na ipaunawa sa akin, iparealize sa akin, help me to realize this, Father. Salamat, Panginoon, sa oras na ito. Naniniwala ako, God, na may mga tao rito na patuloy mong hinihipo. Na may mga tao dito na nakakaranas ng kalungkutan. At ang kalungkutan ito, ikaw, Panginoon, at ang kalungkutan ito ay buhat sa iyo. Father God, thank you. Dahil minsan pa, ginigising mo kami at sinasabi mo sa amin, it's about time para kami ay tumalikod sa mga bagay na naiinggay namin at magpatuloy sa paglilingkod namin sa iyo. Pero bago yan, magkaroon kami ng totoong pagsisisi. Salamat, Panginoon, sa oras nito. Pinupuri ka namin at sinasamba ka namin. Tinataas ka namin. Napakabuti. Napakabuti. Napakabuti.
muli, hayaan mo na ikaw ay maluwalhati sa buhay namin sa oras na ito. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Ito ang aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Minsan pa, no? Huwag po nagsayangin yung mensahe natin, Panginoon. Patuloy po na kausapin natin siya. Patuloy na hayaan natin na kumilos ang Panginoon sa buhay natin. Okay po? Muli ulitin ko, lahat po ng kapurihan, lahat ng kaluwalhatian ay sa Diyos lamang. Maraming salamat po. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Amen.